Alam mo, Susan, minsan ka rin nagpipiktima ng AI, nakuha pati boses mo. Oo nga, nagulat nga ako. Talagang pagkita ko, akala ko ako talaga. Abay, Kuya Kim, kung problema na ang identity theft noon, lalo pa ngayon, at napakadali na magamit ang mukha at pagkakakilanlan mo para mang-scam. Na ito ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni Emil Sumangil sa programang Resibo. Dumulog sa resibo ang 23 taong gulang na si Faith. Hindi niya tunay na pangalan. Sumbong niya, may gumagamit daw ng kanyang pagkakakilanlan para mang-scam ng mga tao. May nag-contact po sa akin sa social media ko, account ko po na ini-inform po ako na may gumagamit po nung picture ko sa ibang pangalan po. Nang panoorin niya ang mga tinutukoy na video, laking gulat niya nang makita na ang mukha nga niya ang nakalagay sa mga ito. Ang mas masaklap, ginagamit din daw ang mukha ni Faith para makapang-scam ng mga tao. Yung pinaka-specific word po na ginamit nila is love scam daw po yung ginagawa. Ang itinago namin sa pangalang Kim ang nag-message kay Faith. Sumbong niya, ginagamit di umano ng kanyang dating kaibigan na mukha ni Faith para makapang-scam. Then hindi namin alam na April pa lang ng 2023 may niloloko na pala siya. Hindi namin alam na Pilipino pala at ginagamit niya ng pang-tikipagrelasyon sa iba at pang-i-scam. Pagkatapos daw nilang kausapin ang suspect na itatago namin sa pangalang Paul, tila dead ba ito at patuloy pa rin sa panloloko di umano online. Dito na nagpa siya si Kim na i-message si Faith. Pinayuhan siya ng mga otoridad na kumuha ng affidavit of denial. Ito raw ang magiging alas ni Faith na magpapatunay na hindi siya ang nang-scam laban sa mga posibleng magreklamo sa kanya. Nakapanayam ng resibo ang tiyuhin ng lalaking gumagawa ng mga peking video. Ayon kay Gary, hindi niya tunay na pangalan, maging siya raw na biktima ng kanyang pamangkin. Ano kasi yan, nung una, nag-friend request sa akin yung babae, tapos in-accept ko din kasi madalas kami mag-chat, medyo maganda ng usapan, kapadan ako ng pera ngayon para doon sa kinuha na bahay dyan. Humigit kumulang na kalahating milyon na raw ang naipadala niya sa kanyang lover na kanyang pamangkin pala. Bukod sa AI masking na gumagamit ng artificial intelligence para kunin ang isang bahagi ng tunay na larawan para gamitin ito sa panibagong larawan o video, may iba pa raw na pamemaking ginagawa si Paul. Gumawa siya ng fake identities or fake IDs para magamit po sa panlilinan niya. Gumamit siya ng fake ID para po makakuha ng pera. Sinubukan naming hanapin si Paul at kunan siya ng panig tungkol sa mga paratang laban sa kanya, pero pagdating sa kanilang lugar, hindi raw alam ng kanyang mga magulang kung nasaan at anong oras uuwi ang kanilang anak. Kung mapatunayan ang paglabag ni Paul sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, nakakarap siya sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Kung tatanungin ng isang artificial intelligence expert, hindi madaling matukoy kung totoo o fake ang isang video o photo na ginamitan ng AI masking. Kaya dapat daw ay maging mapagmatyag sa lahat ng nakikita online. Yung technology ngayon, sobrang hirap na malaman kung ito ba ay ginamitan ng AI masking or deepfake or talagang authentic. Dapat pag may nakita tayo na mga suspicious na mga videos na baka fake, i-report natin. Hindi maikakaila ang tulong na dinudulot ng teknolohiya sa araw-araw nating pamumuhay. Pero paalala ng mga otoridad sa mga taong pinagsasamantalahan ang kapangyarihang ito para manloko. Hindi titigil ang mga alagad ng batas para sila'y matunton at mapanagot.